So ayun, what's up mga kabero, my man. Biyahe naman tayo for today. Tayo ay sa Honda Bay. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay susundo tayo sa ating mga guest at pipikapin natin sila isa-isa. So mayroon tayong 5 o 4 na accommodations bago tayo pupunta ng Honda Bay Wharf. Yan, at syempre, bago tayo didiretso sa pag-pick up ng ating guests sa kanila accommodation, ay tumaan muna tayo dito sa Dentoride Travel and Tours. Ito ang isa sa mga mapagkakatiwalaan at may magandang serbisyo ng mga traveling tours dito sa lugar ng Puerto Princesa. At syempre, hindi lang sila nag-offer ng tours dito sa Puerto Princesa, pwede rin sa El Nido at saan mang point ng Palawan. Kung saan nyo gustong mag-tours, sila po ay nag-handle ng iba't ibang klaseng ng tours. Kaya sa lahat ng gustong mag-tour sa Palawan, message nyo lang po ako nang kayo po ay aming matulungan upang maging hassle-free ang inyo pong mga tours dito sa Palawan. Ang ating po palang first pick up ay nandito sa Golden Pension. Ito ay located sa lugar ng Baltan, dito po sa mismong downtown ng Puerto Princesa. Tara, sunduin natin yung ating dalawang guest dito sa loob. Hindi ko na nga pala isasama sa video ang ating mga guest na susunduin sa lugar na ito. Para naman sa gayon, mayroon silang privacy. Nahihiya rin kasi tayong magpaalam sa kanila na tayo ay nag-vlog. Syempre kahit pa paano mayroon pa naman tayong kahihiyan, di ba? At saka mahihain talaga tayo kabero, hindi lang halata. Medyo may pagkakulit lang, kunti lang naman, pero ang totoo niyan, mahihain talaga inyong kabehero. Alright, nandito tayo ngayon sa Puerto Pension para sa ating second pick up. So mayroon tayong 1 guest na ipipick up dito. At sunod po proceed na tayo sa ating ika-3 pick up. Siya nga pala si Sir, yung ating guest. Siya po ay isang foreigner. So hindi ko na siya kinausap. Alam niyo na, medyo sablay tayo sa English. Joke lang. Pero kahit paano nakapa-English naman tayo at naiintindihan. Alright, ngayon nandito tayo sa ating third na pick up. Dito ulit tayo sa Panya Resort. Kung inyo napapansin, ay suki-suki talaga tayo ng Panya Resort. Ngayon ay nandito tayo sa rintahan ng mga snorkeling gears at ng aqua shoes. Ito ay for the safety na rin ng ating mga guests. At the same time, para naman ma-enjoy nila ang kanila pong pag-island hopping sapagkat marami pong mga fishes na pwede sila makita kapag gagamit sila ng snorkeling gears. At syempre, mayroon pala tayong complimentary foods. Ayaw naman pagutuman tayo ng ating pong mga locals dito sa Honda Bay. Kaya binibigay talaga nila. At yun, minalas-malas po tayo ngayon. Ay, napako pala ang ating gulong. Kaya pala sumisingaw. Kaya pala laging humihina yung ating hangin sa likod. Ayan, mamaya dadalhin natin ito sa vulcanizing shop para naman hindi tayo problema. Baka ito pa ay lumaki. Alright, proceed na tayo ngayon dito sa Honda Bay Wharf para ihatid ang ating mga guest at later on ay babalikan lang po natin sila. Okay, so ma'am, sir, we are now at the wharf of Honda Bay. So please bring all your things because Gerald will go back here to pick up us at in the afternoon. Hindi nga pala tayo pwede magtagal dito sa wharf, kaya kailangan natin agad umalis kasi marami rin pong mga van na nagdadrop ng gas dito. Kaya pinagbabawal po ang magstay na matagal ang bawat sasakyan na nandirito, maliban na lang sa mga private vehicle. Kaya idadrop lang na natin ang ating guests and then aalis tayo at babalikan lang natin sila ng 3 PM. Yun na po yung pinaka-maximum, pinakamatagal na oras. Usually, ang mga guests naman ay dumadating na rin ng 3 hanggang 3:30 ng hapon. Pagkaalis ko nga po ng wharf ay dumiretso na agad ako dito sa Goma Vulcanizing Shop. Ito nga po pala ay located dito sa North National Highway. Ito po ay sakupan ng Barangay Tinigiban.
At yun, pinatanggal ko na at pinatingnan kung ano ba talaga ang problema ng ating gulong. At nung nakita, ay yun, meron po palang isang screw bolt na bumaon dito sa ating gulong. Ay, minalas talaga ang inyong kabiyahero. Habang ginagawa ang ating gulong, ay nagtingin-tingin muna tayo dito ng nagagandahang mga mags. Sheesh! Sana all manifesting mga kabiyahero. Wala, malay natin one day ay magkaroon din ng ganitong mga mags si 30. At yan ang ating mga pinapangarap, di ba? Shish, ini-imagine ko na kung anong itsura ni 30 kapag ito ay naka-mags, naka-offset, di ba? Alam ko mga biyahero, yan din naman yung mga pangarap natin sa mga ating sinasakyan, di ba? Yung makita natin ng nagagandahan yung ating mga gulong. Siyempre, number 1 na binabago ng mga may-ari na sasakyan, gusto nilang baguhin yung mga mags kasi ito yung nagpapaganda sa tindig ng ating mga sakyan. Siyempre. At yan, nandito na nga pala tayo sa Warp upang sunduin ang ating mga guest at after nito ay ihatid na natin sila sa kanilang mga accommodation. At yan, salamat nga pala mga kabiyahero sa inyong panunood at nasayang ko na naman ang ilang oras ng inyong buhay sa panunood ng ating video. At nawa ipatuloy yung suportahan ng inyong kabiyahero at maaari kayo mag-comment sa ating comment section kung sa taga-saan kayo upang ma-inspired naman ang ating kabiyahero na gumawa pa ng maraming video para sa ikaunlad ng ating ekonomiya. God bless sa ating lahat and ride safe.